Kasalukuyang nasa New Quezon City Jail Male Dormitory si Senator Jinggoy Estrada. Doon siya magpapalipas ng magdamag matapos sumuko sa kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback niya sa mga flood control projects. Bago po yan, nagkasagutan pa sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John V. Cremulya. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, meron pa bang pinoproseso si Senator Jinggoy o siya ba'y nakakulong na? Bok, sinubukan nating magtanong sa mga personnel dito sa facility kung ano nang nangyayari sa loob. Pero hindi raw kasi sila authorized na magsalita. Humihingi pa tayo ng update tungkol dyan sa Bureau of Jail Management and Penology. Mag-aalas 8:30 ng gabi kanina nang tuluyan na ngang madala mula Sandigan Bayan papunta rito sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payatas si Senator Jinggoy Estrada. Sakay ng isang van ang senador na escorted ng dalawa pang van mula Sandigan Bayan, isang coaster mula sa Philippine National Police at dalawang nakamotorsiklo mula sa Highway Patrol Group. Maulan ng ibiyahe ang senador. Pagdating sa facility, hindi na pinayagang makapasok ang media at hindi na rin nasilayan ang senador na nahaharap sa mga kasong graft at plunder. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Mangiyak-ngiyak na humarap sa publiko si Senador Jinggoy Estrada. Voluntaryo siyang sumuko matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Kaugnay ito ng umano'y 543 million pesos na kickback ni Senador Jinggoy sa flood control project na dati na niyang itinanggi. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ayon kay Estrada, kalokohan ng kasong plunder laban sa kanya. Lalo't ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na ang nagsabi sa Ombudsman na walang anumang budget insertions ang senador. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Kasama ni Estrada sa presko ng kapwa majority senators na sina Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Camille Villar na emosyonal din. Nagkasagutan din sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John V. Cremulya na nasa Senado para sana isilbi ang warrant ni Estrada. You can, this is the Senate, this is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not. Tensyonado rin sina Rimulya at ang anak ni Senator Jinggoy na ayon kay Rimulya ay dinirty finger daw siya. Sa huli, iniskortan ni Cayetano si Estrada at sinamahan pa hanggang sa Camp Crame. Una nang nagpiyansa si Estrada sa kasong graft pero walang inilaang piyansa sa kasong plunder. Bago sumuko, hiniling pa ng kampo ni Estrada na ibasura ng Sandigan Bayan ang plunder at graft cases. Sa Camp Crame, sumailalim sa booking procedure ang senador. Pagkatapos niyan ay dinala na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy sakay ng PNP coaster. Pagkatapos sa Sandigan Bayan, ibinyahe naman siya papunta sa New Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City. Doon din nakapiit ang ibang sangkot sa flood control scandal, gaya ni dating Senador Bong Revilla. Ayon naman sa Malacanang, maganda ang ginawang pagsuko ni Estrada. Hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. Sabi naman ng kapatid ni Jinggoy na si Senator J.V. Ejercito, bilang kapatid na nalulungkot din ako at kasama, nalulungkot ako para sa kanya, sa kanyang pamilya. Kaya lang, as a public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Bok, sa presko ni SILG Rimulya kanina, sinabi nito na pansamantala munang nasa ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos makaranas ng mataas na blood pressure. Aniya, mahigpit ang pagbabantay sa kanya roon kapag daw sinabi ng doktor na he is fit
to stand trial, saka pa lang daw ito dadalin sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, sinusubukan pa nating makakuha ng impormasyon mula sa BJMP ukol sa magiging sitwasyon nila Estrada at iba pang akusado sa loob ng facility kung saan at anong klaseng kwarto ba ang paglalagyan sa kanila at kung pagsasamahin ba silang apat. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bok. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.